fear and admonition of the Lord. Ang hinay kayo nasabat. Anong ganin ro? Yeah. Okay. Opo. Okay. Do you promise early to seek, okay, to lead? Kayo magalit ha, hindi na kang masuboy sa anak pasimbahan sa itan ninyo. Okay, no? Lead him to accept Jesus Christ as Savior and Lord. Do you promise, as far as you are able, to set before him examples of godly and consistent lives? Okay, no? Sa Panginoon nyo yan ipinangako, hindi sa amin. So, ang inyong pangako ay inyo na talagang gagawin yan at gawin nyo yan sa Panginoon. I request the Ninong and Ninang to stand up. At meron din akong katanungan sa inyo at gusto rin namin marinig ang inyong opo at yun po ay ipinangako nyo sa Diyos at rin sa bawat isa sa amin sa Ama at ito na saksihin. In the sight of God and in the presence of His parents and congregation, do you solemnly accept and promise to live a life worthy of example before these children so that they are to emulate as they grow? Opo. Okay, no? Pangalawang magulang kayo. Hindi lang po ang role ninyo ay sa papel at Pasko. Kasi yun ang laging tradisyon natin, no? Hindi lang po Pasko si Ninong at Nina kung kailangan ng bata na ng support, financial man yan, emotional, spiritual, andito po kayo. And most of all, yung maging mabuti kayong example sa kanila. So, maging support kayo din sa parents. Mga magulang din kayo, pangalawang magulang. So, sa umagang ito, kayo yung ipinangako. Unang-una sa Panginoon at kami lahat na narito ay saksi sa inyong mga pangako. So, tayo ay manalangin at i-request ko kayo na i-enhance ninyo, no? Taas yung kamay nyo, i-enhance natin. Si DJ, no? At atin siyang ipanalangin. Panginoon, sa umagang ito, tunay nga na ikaw ang nagbibigay nagkakalob ng mga gandang regalo sa bawat isa sa amin. Lalo higit sa batang ito na napakagandang regalo mo din sa kanyang mga magulang. Panginoon, amin siyang inihahandog sa iyo. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa kanya at ang iyong presensya upang siya ay lumago sa karunungan, lumaki sa pisikal at sa pamumuno at ng mga tao. Samahan mo ang kanyang mga magulang, pagkaluban mo sila ng pangunawa at devosyon na maging tapat upang sila, Panginoon, ay maging mabuting mga halimbawa sa kanila pong mga anak. Sa umagang ito, Panginoon, amin po siyang ihahandog at amin po kinikilala na siya ay isang malaking at magandang regalo at mapatuloy na mapagalagaan ng kanila pong mga magulang. Patuloy mo na ipagkaloob ang hindi lang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sasama kaya yun sa akin? Bali, suntok ko ako. Okay, pagpanalangin ko siya. Panginoon, sa oras na ito, nandito ang batang ito na regalo sa kanyang mga magulang. Akin po siyang inihahandog sa iyo. Patuloy nawa ng batang ito ay proteksyonan mo at pangalagaan mo, Panginoon. At nawa, bigyan malakas na kalusugan. Patuloy, Panginoon, na lumaki siya na mayroong pagkakilala sa iyo at matahak niya yung tamang landasin na ninanais mo sa kanyang buhay. Ama, sa oras na ito, patuloy mo na tulungan na lumaki ang batang ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban at magamit mo siyang maging daluyan ng pagpapala. Patuloy at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Si John J. ay aking inihahandog sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Takot na kayo namamatay. Okay, ating ipinabalik, no, sa inyong pangangalaga. Disiplina ako rin ulit. Okay, no, ang pagdisiplina sa bata ay nagsistart habang niya. So, yung reason na bata pa, kailangan mag-start sa baby pa, magsimula lang nakakaunawa na siya. At ito na ang hindi inaasahang pangyayari dito mismo sa loob ng aming church. Sobrang gulat ko sa aking nakita sa loob ng simbahan.
batch 2006 na ngayon lang ulit kami nagkita. Simula kasi nung nag-graduate kami ng 2006 high school hindi na kami nagkita ulit. At dito na nga mismo sa loob ng simbahan, February 16, ayan ay nag-cross ng aming mga landas. O diba? Dahil kinuha kaming ninang ng aking ko-churchmates, ayan ay magkakilala din pala sila, magkamag-anak pala sila.